Marami ang nagdarasal. Dasal ng dasal. Amen? Everyday nagdarasal. Pero ang malaking katanungan, yung bang pagdarasal niya, nagkaroon ba siya ng new life? Marami ang dasal ng dasal, pero, sorry to say, dasal ng dasal, pero ang sama naman ng ugali. Dasal ng dasal, pero napaka-chismosa naman. At ang hilig pa na chinichismis mga pari. Ewan ko ba? No? So, dasal ng dasal, no? Pero sinungaling pa rin. So, ibig sabihin, no, yung pagdarasal niya, hindi nababago ang buhay niya. Kaya nga, meron tayong new life na yung pagtanggap natin sa Diyos, dapat, sa English, transformative. Nababago tayo. Yun ang new life, yung nabago ka. Di ba? Nabago ka. Kahit dasal ka ng dasal, di ba? Patuloy ka naman nagsisinungaling. Dasal ka ng dasal. Pinapakita mo pang maganda yung rosaryo mo. Tapos kung makapamintas ka naman ng kapitbahay, sagad to the bones. Ay. Ang galing, ano? Dasal ka ng dasal. Attend ka ng prayer meeting. Pero pag uwi mo sa apartment, kalutong ng mura mo. Palagi ka nagagalit. No? Parang, yun. Akala ko po noon, nung bata pa ako, siyempre kabataan, maraming, normal naman po ako lumaki na kabataan. No? Alam niyo po noon, grade 1 pa lang ako, first honor na ako. Ano yung nanay ko, teacher. Siya yung advisor ko nung grade 1. Grade 2. First honor uli ako. Kasi nag-donate ng cabinet yung tatay ko. Grade 3, first honor uli. Kasi yung tatay ko ang principal. Yung graduate ako, elementary, valedictorian. High school, honor. So hanggang nag-4th year, natapos ako. Pero nahiwalay, second year po, nahiwalay na ako sa nanay at tatay ko kasi sa city na ako nag-aral. So, iyon. Tapos, nabarkada ako. First year college, kumukuha ako ng engineering. Honor student, gumraduate ng high school. Pero alam niyo po, isang taon ako sa college, wala po ako naipasa. Kasi nabarkada po ako. Pero may baon po ako everyday. Hindi nila alam yun kasi malayo na ako sa kala nila pumapasok ako. So after 1 year, mag-i-enroll na, second year na. So sabi ng tatay ko, nasan yung card mo? Yung class card. Sabi ko, nasa school pa eh. Hindi pa ata tapos mag-compute. Ang dami kong kasinungalingan, ha? Hanggang sa, ang dami kong, sa ginapuno na yung tatay ko, sige, pupunta na yung nanay ko doon para kuhanin. Sabi ko, wag na. Ako na lang kukuha. At nung nakuha ko, yun nga, wala po akong pinasa. Galit na galit yung tatay ko sa akin. Kasi alam niya na kaya ko naman mag-aral. Kaya lang nabarkada ako. Siyempre, barkada ko lahat. Inom, uso pa ng mga marijuana noon. Nakatikip din ako noon. Yun. Tapos noon, kakagraduate ko ng high school. Medyo gwapo din naman po ako noon. Tapos po,
Siyempre, may girlfriend din ako. Oh. Siyempre, maganda siya. Diba? So, matalino. Diba? So, anyway, naging CPA siya, cum laude. Pero high school pala ako, matanda sa akin ng ilang taon. So, pero hindi naman kami nagkatuluyan dahil nalipat na ako. So, inalis ako ng tatay ko doon sa sa school na yon. Nilipat ako sa isang state university. So, doon mas mahirap. Doon, ang grades by mail pinapadala sa mga magulang. Wala akong ligtas. Pero nung nagbakasyon na after first year, palagi akong nando sa harap ng bahay at hijack ko yung mga grades ko. But anyway, pasado naman po. Kasi meron akong sa tatay ko na, sige, ilang taon ba engineering? 5 taon. Sige, pag-aralin kita 5 taon. Pag hindi ka nakagraduate, bahala ka na sarili mo. Tapos na, kontrata ko sa'yo. Nag-agree naman ako. Kasi 1 taon na nga nasayang ko. So, sa awa naman po ng Diyos, 5 years, natapos ko engineering 5 years. Tapos kumuha ako ng board exam. Hindi ako nag-review. Tapos, pumasa naman. So, naging professional engineer ako. So, tonto yung tatay ko. Pangarap na yun. Pero, along the way, pangarap ko po maging pari, maliit pa ako. So, magtrabaho muna ako. So, unang work ko po, gumraduate ako ng April, May po, na-in na po ako. Pinagturo ako ng tatay ko. Mga favorite subject niyo, trigonometry, geometry, physics, statistics. Yun yung tinuturo ko. Tsaka advanced algebra. So, yung paborito niya, yun. Tapos, ayun na. So, 1 taon pala ako nagturo. Nung pangalawang taon, alam niyo po, nagustuhan ako ng private school kasi yun eh. Nagustuhan ako na may-ari ng school. Age 23, naging high school principal na po ako sa Cabanatuan City. Bata-bata ako. Pero, nandun po yung tawag ni Lord. So, pumasok na ako. So, yung background ko po, hindi po ako akala nyo mabait. Hindi po. Mahilig din ako makipag-inuman noon. Kaya sinishare ko ito kasi new life na eh. Di ba? No? So, ayun. So, akala ko noon, pag natigil na yung bisyo, new life na. Hindi pala. Meron pa pala akong dapat na baguhin. Kasi noon, nagre-rely ako sa sarili ko kasi alam ko marami akong alam. No? Kaya kong buhayin yung sarili ko. Kahit itakwil ako ng magulang ko. Pero hindi. No? Sinusunod ko yung sarili ko. Nawawalan na ako ng respeto sa mga nanay at tatay ko. At sa mga kapatid ko, nakakaaway ko sila palagi. No? So, pero sa mga kaibigan ko, barkada ko, mabait naman ako. Pero parang may mali. Pero bakit sa mga kaibigan ko, ang bait-bait ko, matulungin ako. Pag nasa ibang bahay ako, matulungin ako. Pero pag nasa sariling bahay, mahirap akong utusan. Lumalaban ako, nagre-rebelde ako sa nanay at tatay. So, natigil ko yung bisyo ko, hindi na ako umiinom, hindi na ako nag-wins. Pero, yung ugali ko, hindi na bago. So, hindi pa rin kompletong new life. Amen po? Parang tayo rin. Maaaring kayo, may bisyo kayo dati. Halimbawa, hindi na kayo nagsusugal, very good yan. Dapat walang anak ni Yahweh na nagpupunta ng kasino. Tama ba? Kaya, bagay na bagay sa iyo ang new life kung hanggang ngayon, ikaw ay anak na ni Yahweh, nagpupunta ka pa sa kasino. So, walang new life na nangyari, di ba? Oh. So, pero hindi pa rin kompleto na
Tumigil ka, pero yung ugali mo nandun pa rin. Di ba? Kaya kung minsan, napapanood ko sa MMK, di ba? Tinigil ko na uminom. Tinigil ko na nga magsugal. Tapos, palagi pa rin tayo nag-aaway. Walang katapos ang pag-aaway. Nag-El Shaddai na nga. Nakalimampung LSS na. Hanggang ngayon, away pa rin sila ng away. Nagsisigawan pa rin silang mag-asawa. Yung pamilya nila walang kapayapaan. Pero nagdadasal naman. Nagsisimba naman. So parang hindi nakarating yung new life sa kanila. Kaya hindi kasiguruhan na hindi na umiinom, hindi na nga umiinom, pero patuloy pa rin nananakit ng asawa. Naninigaw ng asawa. Nananakit ng mga anak. Ang masakit pa nga, hindi naman yung physical na nananakit. Ang sakit din yung ng salita. Maaaring kayo, pwedeng mangyari sa atin yun. Tayo ay anak ni Yahweh. Pero ang bigat nating magsalita. Yung pasa, lumilipas eh. Pero yung sugat sa damdamin, ang hirap pagalingin nun. Ang tagal-tagal na. Andito pa rin siya. So ngayon, ang ganda nung topic natin, yung sinasabi nating new life. Paano ba tayo magkakaroon ng new life? No? So, ang dami pala nating dapat na natingnan sa buhay natin. Akala lang natin okay na tayo. Yung iba nga, basta nakapagpapadala ako, okay na. Huwag mo namang tatanungin kung nasaan ako. Hindi mo na dapat malaman kung anong ginagawa ko dito sa Macau. Basta nagpapadala ako. Kaya yung iba, dahil sa ganon, nasanay na basta nagpapadala siya, kahit dito sa Macau, meron na siyang iba. Bakit? Kasi, nakapagpapadala naman eh. So, ang tungkulin pala, makapagpadala lang. Pagkatapos nun, tapos na. Huwag mo nang tatanungin. Ang mahalaga, nagpapadala ako. Alam niyo po, nung umuwi ako, meron ako nakausap na isang OFW for more than 30 years. Tumanda na sila, at ngayon ay for good na sa Philippines. At natutuwa naman ako kapag kwentuhan, "Oy, Father, sa Macau ka pala." "Ay, opo." Sabi ko, "Kumusta naman kayo? Hindi ba dati OFW kayo?" "Ay, opo, more than 30 years." "O, kumusta naman po ngayon?" "Eto, Father, 2 na lang kami ng asawa ko sa bahay." Yung mga anak niyo po, meron po kaming 3 anak, Father. Pagtapos po namin, may mga asawa na po. May mga apo na po ako. Pero may sarili-sarili na po silang bahay at namumuhay na po sila. So, sabi ko, di ba kayo nalulungkot? At wala na kayong kasamang anak sa bahay. "Ay, Father, masayang-masaya kami."